Hi everyone, let's make a bobblehead ref magnet. So first we need to make a backing. So click create, then customize size, set yung unit sa inch. Tapos yung nilagay ko lang po yung size ng aking OPP na available. So 3.5 then 5. Add to design lang po. Then make sure you have an image already about a theme or character na gusto nyong gawin. So I have already downloaded Koromi. So, bali, for example, yun ang theme na gagawin ko. So, sa Pinterest lang po ako kumukuha ng mga picture or character ni Kurumi. Pero depende na po yan sa inyo kung ano yung source ng mga picture nyo. So, yun, may background na nilagay ko lang. Tapos, ni-resize, ni-remove background ko lang po yung mga picture. Make sure naka-Canva Pro po kayo para ma-avail nyo po or magamit nyo po yung background remover. So, ganyan lang po ang ginagawa ko pag naggagawa ko ng backing for bubble head ref magnet. So, ni-resize ko lang po after ma-upload and background remove. So, ganyan lang po kadali gumawa ng bubble head ref magnet na backing. Pagkatapos naman po ay mag-add text naman po. Then, for example, Saramina yung nilagay ko na name. Then, script yung pinili ko na font. But for me po, you can choose whatever font na gusto nyo pong gamitin for the name of the birthday celebrant. So, be creative na lang po sa pagpili ng mga fonts. Marami po kayong pagpipilian ng mga fonts na pwede po. So, just explore the font and choose. So, ganyan lang po ang ginagawa ko. Binabagay ko lang po kung ano yung magandang tingnan, mas presentable, at yung talagang pag ibibigay mo sa mga audience or mga guests ay talagang they will remember the specialty of that person na nag-order sa inyo ng souvenir. So, yan. Medyo nag-loading pa po yung Brixan. Try and try lang po. So, yan. Hindi siya maganda. So, for example, ito na yung napili ko. So, ni-resize ko lang, nilakihan ko lang yung size. Then, yung edit-edit lang. Tapos, center. Then, pwede po natin lagyan ng effects or palitan yung kulay ng fonts. For example, yung fonts ay gusto ko yung dark violet. So, yan lang po. Ganyan lang po ang pagpili ng font color. So, very simple lang po. Then, lagyan ko po siya ng effect. Marami pong effect dyan. Just choose the best lang po. So, for example, shadow. Yung nilagay ko na effect. So, yan. May shadow na po yan. And also, add na din po ako ng subheading text. Then, ilagay niyo po dyan kung ano ba yung klaseng event, christening, dedication, birthday, kayo na po bahala mag-type. So, yan, same process, same pag-change ng font, pagpili ng font, kulay, and yung effects. So, yan na po. Tapos, add text na naman. Then, yan. Dito naman po ilagay nyo yung date ng birthday ng or yung date mismo ng event na kailan ba ito gaganapin. So, ganyan lang po. For example, pili lang din po kayo ng fonts. Depende na po yan sa inyo. Sa inyo kung ano yung mas bagay at kaaya-ayang tingnan. Yan po. I-resize nyo na lang po din for example. Then, yan. Nilagyan ko din po ng thank you for coming na na greetings sa baba. Kasi silbi yung ginagawa natin ngayon ay ito po ang backing ng bubblehead ref magnets. Pili lang din po kayo ng fonts. Ganun lang din po ang gawin nyo. For example, yan yung napili kong fonts. Then, dinuplicate ko lang po. Then, nag-type ako ng put
me, I am a ref magnet, put me in your fridge. Kasi ref magnet po, souvenir ang gagawin natin. So, ganun lang po kadali. Then, same process, magpili ng font, ng effect, ng color. Pero sa akin, binagay ko po yung kulay sa theme ng Koromi. So, ganyan po. Pwede natin yung lagyan na I am ref magnet. Yan. Then, resize nyo lang po. And then, ganyan. Then, ito, adjust ko lang yung mga characters na Koromi. Nilagay ko sa baba para makita. So, yun yung pinaka-highlight. Then, yan. Tapos na. Then, pagkatapos, i-upload nyo po ang picture ng bata, ng baby. And then, remove background nyo po. Then, magic eraser po yung gamit po para makuha yung ng head picture ng baby. So, yan yung ginagawa ko. Hindi na pa ako gumagamit ng magic grab. Kasi pag magic grab, yung gagamitin ko, yung buong bata po yung nakukuha. So, ganyan. Nakuha ko na yung sa may leeg na part. So, ang gagawin ko po dito, tingnan nyo, magic grab. Lahat magagrab. So, hindi siya pwedeng i-magic grab. So, ang gagamitin po natin ay magic eraser. So, brush lang din. I-brush nyo lang po yung mga existing na mga picture. Then, i-erase nyo lang po. Hanggang yung head na lang ng baby ang makikita. And then, erase. Ganyan lang po kadali. Yan. Then, i-crop lang. And after that, i-click nyo lang po yung edit. Then, punta po tayo shadow. Then, piliin po natin yung outline. Sa outline yan, makikita nyo, black po. Automatic po kasi yan. So, pindutin lang na natin sa baba. Pumili tayo ng white color. Then, i-drag po natin siya doon sa backing. Kung babagay ba siya sa backing or hindi. So, if gusto nyo po yung lakihan na size ng outline na white, pwede nyo pong i-adjust sa size. Then, pwede nyo pong palitan ng outline, red, yellow, black. Depende na po yan sa gusto nyo. Then, size po yan. Makikita nyo ang changes pag in-adjust yung size. So, ganyan lang po kadaling gumawa ng templates ng bobblehead ref magnets. So, pwede na po nyo itong gawing mock-up for posting pag kayo ay nagbibenta ng digital product or kung gusto nyo mag-create talaga ng physical product pag may nag-order po sa inyo. So, ganun lang po kadaling gumawa ng bobblehead ref magnet. So, simple tutorial lang po ito. At kung may